Okay, mapagpalang araw sa lahat. Walang kasawaang portrait na naman tayo. Okay lang din yan para mas matutunan nyo pa talaga gumawa ng portrait. Bali ngayon, may mga kasabay akong gagawa. Ito po yung mga kasama kong artist. Si Tolab or si Balot. Tapos yung isa, si Melvin. Nagpiprint na po tayo ng pyesa natin na gagawin ngayong araw. So yan yung isa pang kasama ko, si Melvin, isa sa mga artist na kasama ko dito sa shop. Sa mga nagtatanong po kung ilang kaming artist dito sa shop, kami po ay 5 artist na nandito sa shop. Kami po ay naging mga magkakaibigan na sa haba ng panahon na pagsasama namin. Hindi kami nagpoporsyentuhan, bahala kami mag-price ng sarili namin presyo kada tattoo. Wala kaming cut sa mga kinikita namin. Pero syempre meron kami mga obligasyon na kailangan bayaran dito, gaya ng renta, mga bills. Syempre meron kaming pondo na iniipon, kumbaga para kaming may butaw dito na pinag-aambag-ambagan kada gagawa kami. Tapos lahat ng may ipon na yon ginagastos din namin dito sa shop, pambili ng mga kailangan namin. Halimbawa sa mga ink ng printer namin, yung mga papel na ginagamit namin, basta yung ibang mga bagay na ginagamit namin na pantattoo na pangkalahatan, halimbawa sa cling wrap, yung mga ganyan, doon na namin kinukuha sa pondo kasi lahat naman kami gumagamit ng cling wrap, ng papel, ng printer, doon na namin kinukuha, pati yung pagre-renovate dito sa shop, doon na namin kinukuha sa pondo namin. Para hindi rin kami mabigatan kasi pagbiglaan, medyo mabigat na gastusan, hindi kagaya pagka may pondo kami nakalaan, doon na namin kinukuha yung ibang kailangan naming gastusin dito sa shop. Kasi may mga pamilya din kami, syempre iba rin yung gastos doon. Syempre kinikita namin, hindi naman laging may gawa. Swerte na lang pagka nagkaroon ka ng maraming gawa din kasi sa dami ng tattoo artist ngayon talaga, mahirap na rin talaga mag-market. So yun, napakwento na tayo ng mga buhay-buhay namin dito sa shop. So balik tayo dito sa pinaka-topic natin. Gamit ko dito na kulay, dark brown kung mapapansin nyo. Yan yung sa pinakagilid ng pisngi. Tapos ang gamit ko naman na shader dyan, 15 Magnum. So kasi yung mga gilid-gilid o yung mga sulok-sulok, ang gamit ko talaga na pang shade doon, Magnum. Pwedeng 9, pwedeng mas malaki, 15, 23, 17. Kahit ano pong klaseng design, basta may mga sulok, may mga gilid-gilid, Magnum po yung ginagamit ko. Tapos sa pinakaloob po ng muka, ang pinaka ginagamit ko naman doon, smooth shading, curve magnum o round magnum kung tawagin, RM o CM yung initial niya. Kasi pagka sa mga muka, syempre mukha yan, portrait, kailangan medyo smooth talaga yung hagod natin. Curve magnum talaga ang ginagamit ko para di masyado kaagad mag-react yung kulay na pinapasok natin. Lalo na kung medyo madiin ka humagod, curve magnum ang gamitin mo. Para sa akin kasi siguro dun lang ako nasanay. Pero pwede ka naman gumamit ng Magnum lang kung nahihirapan ka gumamit ng curve Magnum. Kasi maraming artist na nagtatanong din sa akin, nahihirapan sila gumamit ng curve Magnum na parang hindi daw bumabaon yung karayom, hindi raw tumutusok. Kasi yung design po nung curve Magnum, pa-curve po yung dulo, talagang ang hirap din talaga nung una kong ginamit. Nahihirapan din ako kasi parang nakukulangan ako sa talas niya, parang ganun. Pero nung habang tumatagal, nasasanay na ako, tsaka nakikita ko yung difference nung Magnum lang at tsaka nung Curve Magnum. So, magkaiba ko siyang ginagamit. Kung dati gumagamit ako ng Magnum lang pagka gumagawa ako ng portrait, nagagawa ko naman ng maayos. Siguro ingat lang talaga sa paghagod kasi minsan nagmamarka talaga, lalo na pag dark, nagmamarka yung pagdaan ng needle sa balat. Talagang pag napadiin ng konti, talagang mahirap na maghabol. Imbis na medyo light lang ang gagawin mong portrait, mapapadark dahil kakahabol mo ng kakahabol. Pero kung maingat ka sa pagkakahagod, makukuha mo pa rin yun na ganun ka-smooth. Meron din mga artist na ganun na sanay gumamit ng Magnum lang. Marami akong kilala, napakahusay na artist, Magnum lang yung ginagamit nila sa mga portrait. Kung titignan mo, kala mo talaga hindi dinaanan ng karayom. Sa sobrang smooth, sa sobrang flat na flat yung pagkakagawa nila. So dito sa kilay, ang gamit ko 3RL. Sa mga ganitong size ng portrait na ginagawa ko, hanggat di lumalagpas ng 5 inches, 3RL lang po yung liner na ginagamit ko. Yun na po yung mga pinandi-detail ko sa kilay, sa mata, sa ilong, sa labi. Minsan naman pag gumagawa ko ng kilay, gumagamit din po ako ng Magnum, pero parang pasungkit na banayad lang yung pagkakahagod. Mabagal na, hindi ganun kadiin, hindi rin naman ganun kababaw. Kung kulang, pwede nyong haguran uli. Kung medyo napadiin,
yun ang magiging problema natin. Kaya kailangan pagkagamit nyo shader sa paggawa ng kilay, dapat dahan-dahan lang, kailangan talaga ng ingat. Pwede nating haguran uli kung kulang, basta wag lang mapapadiin kasi mahirap talaga maghabol. Ang hirap din gumawa ng kilay. Kung sa personal ko, sa totoong buhay, yung mga babae nahihirapan magkilay kasi kilay is life daw. Sa paggawa rin ng mga portrait na tattoo, ang hirap din magkilay kasi ang hirap i-perfect. Talagang may mga makakapansin din talaga na hindi pantay yung kilay, yung isa makapal, yung isa manipis. Mahirap talaga i-perfect, pero ang hindi nila alam, napakahirap ng pagkikilay lalo na sa mga portrait na tattoo. Mas mahirap kasi kung halimbawa medyo sablay ng konti o sumablay ng konti yung pagkagawa mo ng kilay, mahirap naman retokihin, baka lalong lumala. So kung sa tingin mo medyo malapit na yung itsura doon sa kinokopya mo, okay na yun. Huwag mo nang pilitin na habulin ng habulin, baka mas lalong magka-problema pa. At yun, maraming salamat sa panonood. Marami pa talaga akong gustong ipaliwanag, kaso talagang kulang yung oras natin. Siguro sa ibang video ko na lang ipapaliwanag yung mga gusto kong sabihin. Kung meron man kayong gustong talakayan, please comment down below at susubukan natin magawa ng video yan. Ako po si Nads Galarpe na nag-iiwan sa inyo ng isang mapagpalang araw. Peace out!